Si Bastos, ay Bastos. Si Baste, Duterte mga kababayan, pero mas bagay yung Bastos po. Di ba? Kasi ang babastos nila, binabastos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mana sa tatay. Ginagaya po, mga kababayan, yung style ng kanyang tatay na Bastos. Kaya bagay yung kanyang pangalan na Bastos, hindi na Baste. Tama ba? Pumalag mga kababayan si Baste, pero Baste na rin. Basting Bastos. Sa pagkatanggal ng mga members ng PNP sa kanyang lugar at pati sa change ng leadership mga kababayan sa Mindanao Development Authority, nangialam na si Baste. Kahit doon sa Mindanao Development Authority na hindi man kasali sa kanyang trabaho bilang mayor, nangialam na. Ayan po, mga kababayan, yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Mayor Duterte slams relief of Davao City Caps, saka yung change in Minda, yung Minda po, Mindanao Development Authority. Talaga niya, Mr. Maravillas. Ang feeling niya, presidente pa yung kanyang tatay. Yun ang feeling po nitong mga taga Finta Kingdom. Masama na nakatikim po ng national positions itong mga taga Davao. Naging filingiro na. Ayan po, may official statement na pinalabas on the recent removal of police personnel sa Davao City. Kasi po, sila yung involved, mga kababayan, sa deaths, sa pagkamatay ng 7 mga drug suspects noong Marso. Yan po, in connection with the death of 7 drug suspects in March. Kasi naman po, walang ganyang policy na tukang-tukang, ejiki-ejiki, naghanap kayo ng damay. Pag hindi umaksyon ang ating national leadership sa ganyang ginagawa ng mga kapulisan, it will be construed mga kababayan na pinapahintulutan, tinotolerate ng ating national leadership, damay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala na po yung tukang-tukang, ejiki-ejiki. Kung kayo nag-i-enjoy sa tukang-tukang, ejiki-ejiki, ayaw ng ganon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may pag-respeto sa human rights. Tama po? But before kong ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung mga bago naming clients. Very colorful po yung aming gym. Napakaganda po at napakalinis. Pati mga foreigners po, mga British tourist po siya. Nag-workout po sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, gawa po sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Sa messenger niya, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan. Itong reklamo ni Baste. Si Basting Bastos na tulad niyang kanyang tatay. Gustong bastusin ang bastusin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila umubra sa mga waray. Tinambakan ng mga napakaraming mga dambuhalang trucks. Yung Romualdez Plaza, alangan manayaan sila doon. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba may nauna man talaga? May nauna na gagamit po before pa sila na nag-notice at wala pa silang permit. Hindi man sila kumuha ng permit. Gusto nila mag-notice lang. Nakakalalaki po. Sabi ng mga waray, mas matapang kami sa inyo. Mas maisog kami. Kung maisog kayo, mas maisog kami. Ayan po. Hindi umubra sila sa mga waray. O ngayon, so ibigay ko muna sa inyo itong kwento kung saan bumanat na naman po si Baste. So yan po, Mayor Duterte slams the relief of Davao City Caps change in Mindanao Development Authority po. Kasi po, pinalitan ng ating ng Palasyo Malacanang. Siyempre po, kailangan man mga tao pa nila. Di ba? Yung mga tao nila ayaw mag-cooperate sa bagong Pilipinas. Gusto nila yung lumang Pilipinas. May bago tayong presidente. It is within the power ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dapat yung mga nasa baba, sumunod. Ganon din yung kanilang ginawa. Noong sila nasa poder, mga kababayan, si Maudigs pa yung Pangulo. Siya naman yung nasusunod, di ba? Kahit nga doon sa Cebu, kontra sa mga policy doon sa pandemonyo, si Gwen Garcia, sumunod na lang po. Nagpadala siya ng mga tao doon, yung DILG. Brinaso si Gwen. Tama pa? So, sa inyo, tama yon. O ngayon, hindi na kayo nasa posisyon. Di sumunod din kayo sa national leadership. Kasi ang binigyan ng mandato ng mga mamamayang Filipino, si President BBM. BBM. Si Inday, sabit man lang po. Tama? Bakit mo naman niya, Mr. Maravillas, sabing sabit lang si Inday? Ang mga Duterte po, wala man follower sa buong Pilipinas. Sumukay sila sa mga Marcos noong 2016. Kaya naging Pangulo si Maudigs. Ang bumoto kay Inday na 32 million po. Ang 31 million doon, mga Marcos supporters. Yung excess man lang po, ang mga DDS. So, kulang-kulang 1 million po. Sabi nga po ni Larry Gadon, kung maglaban niya sa pagkapangulo, si Inday at saka si Leni, tatalunin pa ni Leni Robredo. Galing ng analysis po ni Atty. Larry Gadon. Ang rason ni Atty. Larry Gadon, yung mga botante niya ni Leni Robredo, solid yun. Botante ni Inday, mga Marcos supporters, sinisiraan po araw-araw ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinatawag na bangag. Siyempre, hindi na iboboto sila ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. So, tama naman yung analysis po ni Gadon. So, going back dito sa sinabi ni Baste, sabi dito sa balita ng Inquirer, Mayor Sebastian Baste Duterte has criticized the sudden relief of the police chief and 34 other personnel of the Davao City Police Office and expressed dismay over the leadership tussle at the Mindanao Development Authority or MINDA. Sa kanyang statement, gusto niyang paliwanagin. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Ang gusto niyang magpaliwanag yung Pangulo na. Assuming talaga. At saka yung Department of Interior and Local Government, DILG, to explain the relief nitong 35 police officers who he said were just doing the job
of fighting the spread of illegal drugs in the city? Sabi niya po, I would like to hear from the Department of Interior and local government or even the President. This issue which resurfaced a month ago warrants their input and a clear reason behind such a drastic measure. We cannot ignore the possibility that this may be politically motivated, sabi po ni Baste. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan sa pinupunto ni Baste? Unang-una, ang dapat po na magpaliwanag, hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung DILG, kundi ang dapat na magpaliwanag, baliktad po eh. Ang dapat magpaliwanag, si Baste mismo at saka yung mga pulis sa kanyang jurisdiction. Kaya nga po tinanggal yun kasi hindi sumusunod po sa policy ng national leadership na dapat po may pagrespeto tayo sa human rights. Hindi pwede yung tukang-tukang at EJK. May 7 pong mga nangamatay sa drug operation po. That is not the policy of the national leadership. Pagkatapos, baliktad yung gustong mangyari ni Baste. Gusto niyang magpaliwanag yung ating Pangulo. Talaga niya, Mr. Maravillas. Napaka-assuming nila. Kaya nirelieve po yon. So justified po yung relief ng 35 officers. Napakalinaw yung mga pronouncement, mga kababayan ng national leadership. Gusto nilang ibalik yung dating sistema na hindi man po naging effective. At ito nga po yung dahilan kung bakit napasok sa napakalaking problema yung kanyang tatay, ang buo niyang family, pati si Inday Sabit, si Bato, si Bungo. Naghahanap yata kayo ng damay. So, itong pag-relieve, mga kababayan dito sa mga members ng PNP dyan sa Davao, pagpapakita po ng ating national government na pag may nangyaring ganyan, it's not sanctioned as it goes against the policy, the national policy ng ating Pangulong Bongbong. Tama pa? Tapos sabi niya, there is daw the possibility na it is politically motivated daw po, kaya tinanggal yung mga kapulisan. Dapat man talaga, kasi ang loyalty ng mga members ng PNP, dapat po sa chain of command. Kaya nga tawag niya, Philippine National Police, hindi man po Davao Police, Philippine National Police, dapat sumusunod siya sa chain of command ng national government. Hindi sa kung sinong politiko, kundi doon sa Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief ng ating bansa ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi si Digong, hindi yung tatay ninyo na siging panawagan na kumampi sa kanya yung Armed Forces at saka yung PNP. Yun ang sinasabi niya sa mga nausog rally ninyo. Kaya nga hindi pinaintulutan po dyan sa Tacloban kasi nakakalalaki na kayo, sumusobra na kayo. Gusto talaga ninyo gawin sa bakuran ng mga Romualdez para pagmumurahin yung ating Pangulo at si Martin. Ano kayo, sinisurte? Sabi ng mga taga-Tacloban, kung maisugan niya kayo, mas maisug kami. Lahi nila pula po yung mga taga-Tacloban, mga waray. Si Magellan nga, hindi na nakauwi sa kanila. Di ba? The mayor has been criticized for reviving the bloody anti-drug campaign of his father, former President Rodrigo Duterte, at a time when the International Criminal Court has started an investigation into the extrajudicial killings of suspected drug addicts and criminals during his father's term as city mayor here and as the country's president. So hindi hayaan ng ating national leadership po na mangyari uli yung naunang pagkakamali, yung maling policy ng kanyang tatay, ng past administration. Bakit hayaan yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Di pati siya nadamay sa problema. Police Major Catherine De La Rey, spokesperson of Davao City Police Regional Office 11, said the relief was based on the recommendations of the Regional Internal Affairs Service 11 to place the personnel under administrative relief while they were investigating the city police operation between March 23 to 26 that killed 7 drug suspects. So tama lang po,
mga kababayan, it is justified. Kasi hindi pwedeng di sila sumunod sa policy ng national government. Kasi taga Davao sila at ang magmamando na yung mayor. Hindi, walang ganon. Ang argumento ni Basti po. Ayan po. It is important anya to note that according to Republic Act 6975, city and municipal mayors shall exercise operational supervision and control over the PNP units and their respective jurisdictions. My active involvement emphasizes my dedication to collaborating with law enforcement to maintain peace and order in Davao City. The recent actions taken against this relieved personnel contradict the spirit of cooperation and mutual trust crucial for effective governance in law enforcement. Sinabi ninyo na cooperation. Yung mismong personnel ninyo, yung PNP personnel na ka-assign sa inyong lugar ay walang kooperasyon doon sa national policy na bawal ang ganyan. Di pwede yung AJK. Kaya nga, kailangan silang tanggalin para tingnan nasa investigasyon para walang influensya sila. Magkaroon ng impartial investigation kung may lapses nga or kung legitimate po yung nangyari pong engagement. Tama po? By your own statement na dapat may kooperasyon. Kayo yung walang kooperasyon Nagsasarili kayo ng policy. Yung city and municipalities, that is under the supervision ng national government. Kaya nga PNP, Philippine National Police. Hindi Davao City Police. Philippine National Police, pero assigned sa Davao City. Pero it is a national force, sumusunod dapat sa national policy. Pati kayo bilang municipal mayor, city mayor ng Davao, sumusunod dapat kayo sa policy ng national government. Hindi dapat kayo nagsasarili ng kung anong gusto ninyong mangyari sa inyong lugar. Kasi ang Davao, sakop ng Pilipinas, hindi man ninyo pag-ari. Feeling kasi ninyo, pag-ari ninyo kasi lugar ninyo. Di ba? Ang Davao, pag-aari yan ng Republika ng Pilipinas. Nagkataon lang na residente kayo dyan at naging opisyal. May sinusunod tayo na batas sa ating bansa. Tama po yung ating mga puntos, mga kababayan. Hindi na po maaari ngayon ang pagsiga-siga sa panahon ng ating mabait na Pangulong Bongbong Marcos, pero isang strong leader, matapang, strong leader. Hindi pwede yung pagsisiga-siga. Sumunod kayo sa batas, sumunod kayo sa national policy. Kaya sabi po ni Dilare, such action was not taken lightly, but with thorough deliberation and with profound consideration of all facts and surrounding circumstances of the RIAS 11 investigation. Sabi po niya sa statement. Sabi ni Dilare, the suspended personnel would immediately be reinstated once they would be cleared of culpability. So ibabalik lang sila pag nalinis yung kanilang pangalan, na wala silang pananagutan, legitimate yung operation. Pero meantime, kailangan nilang ma-relieve para magkaroon tayo ng impartial investigation. Yung tamang mga proseso, sinusunod yung proseso po. Duterte, however, questioned the large number of personnel who were relieved. Dapat lang po yon na yung lahat na involved doon, tanggalin po para walang takipan habang ginagawa yung investigation. So, sabi ni Baste, our police force under my administration has been unwavering in this battle, executing legitimate operations aimed at dismantling drug networks and ensuring the safety of our citizens. The dedication of our officers in this war on drugs should be commended, not undermined by indiscriminate administrative actions. I call for a fair and balanced investigation that maintains the effectiveness and morale of our law enforcement agencies, sabi po niya. Kaya sila tinanggal, nirelieve mo na dyan sa posisyon para nga may sagawa yung balance in fair investigation, mawala yung influence, lalo na po ninyo. Tama? At yung investigation naman talaga, tulad ng sinabi po ninyo,
para maalamin kung legitimate. Kaya nga sinasagawa yung investigation, napakalinaw yung sinabi ni De La Rey na once na-determine na nalinis nila yung kanilang pangalan of culpability, then they can be reinstated. So ano pa? Ano pang reklamo ninyo? So kailangan you submit to the process. O ngayon, in a separate statement, sabi rito, the mayor called the removal of Minda Secretary Maria Belen Acosta, an appointee of his father, as deplorable as it was done without fair and transparent procedure or valid rationale. The blatant display of vindictiveness by the current administration is deeply troubling and disheartening as it undermines fundamental principles of fairness and respect for due process. The blatant display of vindictiveness by the current administration deeply troubling and disheartening. Sabi po niya, as it undermines fundamental principles of fairness and respect for due process. Nagsalita kayo ng respect for due process? Diyan nga sa nangyaring pagkamatay ng mga drug suspects, hindi dumaan sa due process, may death penalty agad. Tama pa? Wala kayong moral authority to speak about due process. Yung mga biktima ng AJK, walang due process. Kaya nga may kaso sa ICC. O ngayon, kung sa tingin ng secretary nitong Mindanao Authority, Mindanao Development Authority, walang due process, i-question niya in court. Tama po? Kasi siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pipili din siya ng mga tao na cooperative team player niya, siyempre. Kasi pag hindi, wala. Sige lang ang hanap niyang diferensya. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan, ang mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.